ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dakog. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupon lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ano po yung mga bumabalisa sa inyo? Sa epistola ni Apostol Pedro na una nating binasa, sinasabi niyang hindi lamang sila ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi ang mga kapatid sa buong daigdig. Para sa mga pinag-uukulan niya ng kanyang sulat, ninormalize po niya ang pakiramdam na ito. At ina-assure po niyang hindi sila nag-iisa sa pagdaranas nito. Kung totoo po ito sa kanila noon, totoo pa rin po ito sa atin ngayon. Kaya ang payo po niya, magpakumbaba at ipagkatiwala ito sa kapangyarihan ng Diyos, sa Kanya na kumukupkup sa atin. At habang ipinagpapasa Diyos po natin ang ating pagkabalisa, gawin din po natin ang ating bahagi, ang humanda at magbantay, dahil nariyan lamang ang evil one, nakaabang, naghihintay ng pagkakataong hablutin tayo sa kumukupkup sa atin. So, ano nga ba ang mga dapat nating ikabalisa? Marami naman ho talagang kabali-balisa. Nakakabalisang matuklasang wala ka na palang bigas para sa hapunan mamaya. Nakakabalisang paggising mo sa umaga ay wala ka na rin palang kape. Nakakabalisa ang magiging resulta ng iyong laboratory results. Nakakabalisa ang mga katotohanang yung dati mong kaibigan na nagbabatian kayo, ngayon ay hindi na. Nakakabalisa ang mga napapakinggang balita tungkol sa mga road rage at banta ng giyera sa mga rehiyon ng mundo. Nakakabalisa kung ano ang naghihintay sa malapit at malayong hinaharap. Kung tutuusin lahat namang bagay, sitwasyon at pangyayari ay maaaring ikabalisa. Lalo na yung mga hindi pa natin alam,
pero ramdam na natin. Ayon nga po sa unang pagbasa, normal po itong maramdaman. Nagkakaiba-iba nga lang po tayo kung paano natin ito hinaharap at ginagawan ng paraan. Kung hinaharap nga natin ito at ginagawa ng paraan. Ang iba po kasi ay tuluyan ng napaparalisa, unstable, tumatawa sa hindi naman katawa-tawa, umiiyak sa hindi naman kaiyak-iyak, at hindi na maka-function, hindi na maka-move on. At pag sinubukan na mag-move on at mag-function, nadidiskaril, nagdi-drift away, nawawala sa maliwanag, nawawala sa katinuan. Hinahanap-hanap ang datihang mga pagkakataong naging steadfast siya at naging steady. Ang pagiging matatag po kasi ay hindi ang matibay na paniniwalang magiging maayos din ang lahat, kundi ang pagiging siguradong may nauunawaan tayong isang bagay, anuman ang kahinatnan. Ang kabaligtaran po nito ay yung pakiramdam na parang lahat ng ginagawa natin ay mali at hindi naman tayo dapat naririto, kundi somewhere else, kumbaga. We would rather be somewhere else, sabi nga ng iba. Pero wala tayo somewhere else, na andito tayo. Ayon pa rin po sa unang pagbasa, magtiis lang muna ng maigsing panahon. Eventually, matututunan din po natin na igpawan, matututunan din po nating igpawan at ihandog sa Diyos ang ating mga pinagdaraanan. Ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala. Siya ring ating kaganapan. Siyang ating katatagan. Ang matibay nating saligang hindi matitinag. Ang katatagan pong ito ang magdadala sa atin sa mga lugar na ayaw na lang sana nating puntahan. Ang katatagan pong ito ang mag-e-enable sa atin na harapin ang mga sitwasyong hindi na lang sana natin gustong harapin. Ito rin po ang magdadala sa atin sa kinabukasang wag na lang sana nating makita hanggat maaari. Sa biyaya po ng katatagang hatid ng mahal na pong Jesus Nazareno, makikita natin ang lahat ng ito sa lente ng pag-asa na siya namang magbibigay sa atin ng lakas at encouragement na napakarami pa palang lugar na magandang puntahan. Napakarami pa palang sitwasyon na dapat harapin. At may kinabukasan pa palang gusto nating makita. And then, maiintindihan po nating wala palang kabuluhan ang pagkabalisa. Inuubos lang nito ang ating enerhiya para katakutan ang wala pa nga. Malalaman din po natin kung ano ang ibig sabihin para sa atin ng pakikihati sa walang hanggang buhay sa kaluwalhatian kasama ni Kristo.